Good morning po. Ako po si Aileen. Ako po ay 10 days safe. At yun po yung goal zero ko. 10 days safe pa po kasi po noong May 27, habang ako po nagigib sa bumba ng tubig, yung kapitbahay po namin nakipag-usap sa akin. Tapos ako po, habang nakipag-usap po, naglalakad po ako. Tapos nakatingin po ako sa kanya. Hindi ko pala pansin, yung nilalakaran ko pala ay may butas pa. At nasumbag po ako doon, kasama yung batik. Susunod, yung riding sa vehicle, sa motor, going to work. Sa akin po, biggest risk po ito kasi po, hindi ko alam kung pwede kaming mag-aksidente sa daan. Kaya dapat, bago po kami pumunta sa work, kailangan i-check po muna namin yung condition ng motor bago umalis ng bahay, yung tire, yung lahat, at magsuot kami ng mga protective gear such as helmet, tapos dahan-dahan lang sa pag-drive. Good morning sa inyong lahat. Ako po si Buboy. Bali, 17 days safe na po ako dahil nagkaroon ako ng allergy sa kinain ko. Bali, hindi na fresh kasi yung isda na nakain. So, para maiwasan ito, kailangan mas maganda siguro magbaon na lang or huwag kumain sa kung saan. Bali, biggest risk ko po, yung pagtawid sa lumarigas ng baha. So, bakit? Kasi maaari kang tangay ng malakas na agos at maaari kang mamatay. So, para maiwasan ito, maganda, huwag ka nang mag-attempt na tumawid kung sa tingin mo malakas yung baha. Tapos, kung gusto mong umuwi, humanap ka ng ligtas na alternatibong daan. Tapos, humingi ka rin ng tulong sa mga pinauukulan. And pangalawa, sa diesel station, yung paggasolina sa mga nagmamadaling customer. Kasi maaari itong makasira ng ari-arian at magdulot ng pinsala sa tao. So, para maiwasan ito, dapat maging alerto lagi, then manatiling nakapokus sa trabaho para magkaroon ka ng maagap na action kung sakaling may mangyari. Salamat po. Okay, and siguro isa na lang? Magandang araw po. Ako ang si Sunny, isa sa mga former crew attendant ng Shell. Ako po ay 40 days ng stay. Last incident po ay nangyari noong April 23. Lunes noon, galing ako nun sa palengke. Pagod ako at nakita ko yung upuan namin na ganito, mono-black chair. Bigla ako umupo doon. Nakalimutan ko na yun pala ay may crack na bandang sa likuran at pagbiglang pagupo ko, sabay na nabali, sabay din nahulog sa sahig. Lesson to be learned, pag may bagay tayong nakita na halimbawa makakagawa ng insidente, dahil alam ko na talaga na sila yung dati pa, nakalimutan ko lang na itabi, nung oras na yun, kalimutan ko nga, kaya umupo ako. At kung may mga bagay na ganyan, mas mabuting itabi na para hindi na maka-apekto sa atin. Sa biggest risk naman, mas sabi na rin na yung biggest risk ko ay pwedeng related na rin sa estasyon at sa aking sarili. Una rito ay ang pag-duty sa anumang panahon, maging napakalakas man ng sikat ng araw o kaya'y napakalakas man ng ulan. Dahil sinabi kong ito ay isang risk sapagkat sa ganitong sitwasyon, sa pagbago-bago ng panahon habang tayo naka-duty, maaaring maapestuhan ito ang ating kalusugan ng ating sarili. Maaaring makakuha tayo ng sakit o kaya magkasipon o kaya naman magkalagnat. Ang panahon ay hindi natin maaaring maiwasan dahil gampanan natin na magtrabaho. Ang magagawa lang natin ay maging mapangalaga sa sarili at maging alerto. Halimbawa, kung may mga bagay na may mga nararamdaman tayong masama tulad ng sipon o kaya sakit ng ulo, kailangan maagapan natin ito kaagad para hindi na umantong sa mas malalang sitwasyon at para maiwasan ang pagliban sa trabaho. Isa pa po ay yung pag-uwi galing sa trabaho ng gabing-gabi na at dadaan sa madilim na daan, medyo may katagalan na paghihintay ng sakyan sapagkat gabi na nga. Ito po ay isang risk din sapagkat
sa pag-uwi natin sa gabi, sa pag-uwi ko sa gabi, hindi ko alam yung nakaamang panganib sa daan, maaring makasalubong ako ng mga taong mahilig man trip, dahil nga nag-iisa lang ako, yung mga minsan, maaring ka rin hold the pen. Okay, may pagkataon din po na sa daan ay dahil madilim, hinahabol ako ng minsan ng aso. Dito, Tama. ang mabuting gawin, dapat lagi akong alerto sa aking paligid habang ako ay papauwi. At dapat sinisiguro ko rin na lagi akong may dalang ilawan o flashlight para maliwanag kung makita ko yung daan na aking tatahakin para safe ako. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, thank you. Ano yung sunod na pag-uusapan? Pag-usapan natin yung mga biggest risk ng station. Si Norman tsaka si Tina. Okay. Para sa station, Unang biggest risk ng station is ang natural disaster. Kasi alam naman natin na noong November 2006, nagkaroon ng malakas na bagyo na tumama dito sa Bicol. So, nung time na yon, natabunan itong station and Natabunan ng ano? natabunan ng baha. ano yun? Lahar. Lahar. At tapos, maraming gamit at mga ari-arian ang nasira. Kapag wala pang disaster, kailangan yung mga importanteng documents ng station, yung mga susi na ginagamit ng station, tapos yung cellphone lagi naka-charge para in case na magkaroon ng emergency, kahit na umalis tayo dito, pwede tayo makatawag agad ng tulong. Tapos, kapag may disaster na nangyari or halimbawa may nagsimula pa lang ng ulan, kailangan makinig tayo lagi sa balita para updated tayo kung anong signal number na ba tayo, kung gano'n. Tapos, ang pinaka-importante kapag may natural disaster, kailangan mag-evacuate agad tayo. Ang pangalawang risk ng station po is, para sa akin, is yung area ng station na prone to accident. Yun po yung papalabas ka ng shop, tapos may parang poste dito, yung may mga halos karamihan ng mga sakyan na papasok, kapag hindi nila napansin na may pababa pala doon ako, may possibility na may bundol na po. So, biggest risk yung station kasi may nangyari na po doon na yung isang crew nung January 24, 2012, papalabas siya ng station. Pagtingin niya sa labas, ay doon sa may sa mga sasakyan na papasok sa alam niya na walang sasakyan. Tapos, nung bumaba na siya, saka na lang niya napansin na nabundol na pala siya sa likod at medyo tumambon siya ng konti. Good morning. Ako si Norman Lozano. Ang biggest risk ko naman dito sa loob ng istasyon ay ang radio hold up. Dahil ang radio hold up ay maaaring magluwis ng buhay ng isang tao o makasakit. Para may iwasan ito, kailangan maging alert tayo, malinis sa loob ng istasyon, mag-greet tayo sa customer, at yung seat ng station, yung mga lock, at sa likod, dito sa dapat palagi ito nakasit at palaging may ligaw. Ang susunod naman sa akin na biggest risk ay ang smoking at the forecourt and using a mobile phone. Dahil may kung mag-cause ng sunog o makapinsala ng ari-arian, kaya dahil dito sa may mga customer na talagang hindi sila sumusunod sa ating safety at pinapatupad dito sa ating istasyon. Mayroon isang customer na noon, pinagsabihan ko, na bawal magsigarilyo. Sabi niya, okay, minsan naman ito yung ginagamit ko. Ang ginawa niya, lasin yung customer, nilagay niya yung sigarilyo doon mismo sa harap ng tangke ng sasakyan. Ang ginawa ko, kinuha ko yung sigarilyo, kinatay ko kasi pinapabulong sa pinaliwanag kami yung customer na sabi sa akin, takot ka naman pala eh, gagos ka naman. Ay, sabi ko sir, pag namin sa safety ng istasyon, at dito naman siya lahat naman. Kailangan, dito, istasyon, kailangan natin yung patupad yung safety, lalong-lalo sa paggamit ng cellphone at panay-karilyo para maiwasan natin ang anuman na sakuna na magaganap sa istasyon. Thank you. Okay. Thank you sa ating mga nag-share. Thank you sa lahat.